Kailangan mong magpakatatag, Ginoo. Malapit na siyang ipanganak. Malapit na lumabas. Nanganak na. Ah. Bakit ang anak ko ay ipinanganak na katulong? Pasensya na, Ginoo. Gusto ko lang na magkaroon ng magandang buhay ang anak ko. Kuya. Kuya. Ay naku. Bakit ka nandito? Kuya, tulungan mo akong ibenta ito. Tingnan mo ang mukha na ito, kasing-kasing ng misis ng pamilya Chu. Kung mahuli ka, hindi magiging maganda ang buhay niyo ni Baozu. Mas mabuti pang ibenta ito ng mas mabigat. Sino ang cotton candy? Nahanap ko na ang ulo ng ahas. Bumili ka ng mga bagay sa Port City sa buhay na ito. Walang makakakita. Ang nag-isang anak ni Ginoong Liu na si Zhan Xiao ay nagkaroon din ng sakit na pagkalayo ng kaluluwa. Hanggang ngayon ay nasa estado pa rin ng pagkakakoma. Sinubukan na ang lahat ng uri ng medisina, ngunit hindi ito gumaling. Sinabi rin ng guro na kailangan ng isang babaeng may angkop na kapalaran upang makapagbigay ng saya. Noon, Tita, anong palagay mo sa batang ito? Bata pa, hindi pa maalala. Maganda ang hitsura. At mahalaga, galing pa sa mainland. Kahit ano pa ang mangyari, walang mag-aalaga. Mas mainam na restart. Yenan, sobrang baho ng amoy sa lola na ito. Ay. Nasugatan ang kamay ni Tita. Ang daming masamang palatandaan nito. Nandito. Ginoo, tignan mo. Ang batang ito, bagay ba? Ang batang ito ay may magandang mukha at mayaman ang kapalaran. Ngunit ang kanyang kapalaran ay puno ng mga pagsubok at sakuna. At siya rin ay makakasama ng asawa. Sobrang masama. Talagang masamang kapalaran. Anong masamang kapalaran? Ang maliit na isda ay isda, hindi oso. Ang batang ito ay may masamang kapalaran. Baka masira ang negosyong ito. Pangalawang asawa. Talagang masama ang kapalaran mo. Para sa aming panganay na anak na lalaki. Tama lang. Guro, ano nang nangyari sa pangalawang asawa? Bakit masaya pa rin kahit narinig ang masamang kapalaran? Walang masama sa pagsasabi sa'yo. Nakatagpo ang pangalawang asawa ng kasiyahan, na nagdulot ng kamatayan sa tanging anak ni Liu Ye. Kapag naalis na ang nag-isang anak ng pangunahing asawa, wala nang makakapigil sa pangunahing asawa. At magiging makatuwiran na. Maging pangunahing asawa siya. Ay. Pangalawang ginang. Ang nasa bag na ito ay, huwag kang matakot. Ito ang dalagang dinala ko para sa kasiyahan. Ang pangalawang asawa ni Ginoong Liu at ang pangunahing ginang ay nag-aalala tungkol sa mga bagay tungkol sa batang Ginoo. Bakit ka basta-basta na lang nagdala ng isang dalaga sa bahay? Hindi tayo dapat magdagdag ng problema o magpahirap sa sitwasyon. Bobo, ano bang alam mo? Sa huli, ang dalagang dinala mo ay magiging dahilan ng iyong kasiyahan. Kapag nawala na ang bata sa pamilya Xia, doon ako makakakuha ng pagkakataon. Ginoong Liu, ginang. Ano ito? Nasa bag na ito ay isang dalaga. Itong batang babae ay ipinadala mula sa loob ng bansa. Mukha siyang kaakit-akit sa akin. Kaya naisip kong dalhin siya kay Ginoong Liu para tingnan kung matutulungan. Masyadong mapaghambog ang panganay. Hindi kailangan ng pamilya Zhan ang mga tao na may hindi tiyak na pinagmulan. Hindi rin pinapansin ng pamilya Zhan ang mga bagay na may kinalaman sa human trafficking. Tungkol sa batang ito, saan siya nagmula? Saan ko siya ipapadala? Pero Ginoong Liu, sandali lang. Sandali muna. Maganda tito, maganda tita. Bata, anong pangalan mo?
Tito, ang pangalan ko ay Shadoyu. Shadoyu. Shadoyu ay parang utak na pulbos, awo. Para tumangkad, kailangan kumain ng maraming isda, tama ba? Di pala tawag sa akin ay Xadoyo. Tawag sa akin ay Xiaoduyo. Okay lang ba na si Xiaoduyo ay maging baby ng tito? Tito, gagawin kitang baby. Gagawin mo rin ba akong nakatali tulad ng kuya? Anong sinabi mo? Sino yung kuya? Sino ang nagtalikod kay Kuya Kinjun? Kalma ka lang. Bata pa siya, dahan-dahan lang sa pagtatanong. Xiaoduyo, tito, hindi ko alam kung aling kuya ang nakatali. Pwede mo ba akong dalhin para iligtas siya? Yenan, nandyan si Xiaoduo, nandyan siya. Anong nangyayari? Baka nagkaroon ng bisa ang utos ng dakilang banal. Wala namang nakatali dito. Ay. Sobrang hindi komportable ang guro. Si Sihang at si Xiaoduo ay mga bata lang naman. Bakit ganun, bumaba na tayo? Daw, tutulungan kita. Si asawa mo, isa lang siyang bata. Talagang naniniwala ka ba sa kanya? Bata lang naman siya. Kahit ano paman, hindi naman niya sasaktan si Xiaoyu. Tingnan mo na lang kung anong ginagawa niya. Lanan. Tama na, huwag na kayong mag-away. Dalhin niyo na siya pababa. Mukhang naisip ko lang ng sobra. Xiaoye. Oni, nagising ka na. Ginoo. Ginoo, nagising ka na. Lolo, ang lolo ko, mommy. Lolo. Mommy, nagising ka na. Sa wakas, nagising ka na. Masaya ako na gusto mo. Si Xiaoduo, hindi ba? Si Xiao Fuxing. Kapag hinalikan mo ang Sleeping Beauty, magigising siya. Naku, halos mamatay na si mommy sa takot. Alam mo ba yon? Sobrang busog ako, tulungan mo ako. Hindi ba sinabing ang kapalaran ng malaking kapatid ay papatay kay Young Master Zan? Bakit hindi siya namatay, kundi nagising pa? Wow! Ginoong Tang. Anong nangyari sa'yo? Suaner, naglagay ako ng sumpa sa anak ni Zan Sihang. Pero may ibang nakabuwal dito. Paano na ngayon? Sasabihin ko sa'yo. Sa susunod na buwan, ang lolo ay magdiriwang ng kanyang ika-65 na kaarawan. Siguradong sa handaan, ipapahayag niya kung sino ang magiging tagapagmana. Pinakamamahal ng lolo si Xiao Zanye na apo niya. Kung buhay pa siya noong panahon na yon, talagang mapapahamak tayo. Sadyang masasayang lang ang lahat. Lahat dito ay galing sa lugar na mapanganib na minina. Libu-libong taon nang nahahawahan ng masamang espiritu. Kung may mahina sa mga sitwasyon, kahit kaunting kontaminasyon, ay agad na mamamatay. Hahaha. Ayos lang, Ginoong Pang. Kung mayroon kang ganitong kayamanan, bakit hindi mo ito inilabas ng mas maaga? Sinabi ko na, upang makipaglaban kay apat na muzi, kailangan itong gumana. Ang iyong tungkulin ay maghanap ng paraan upang manatili si Zan Xiaoyan dito. Walang problema. Ang taong hinanap ko, tiyak na hindi siya tatanggi. Sige na, tigilan na ang kalokohan. Ate, kuya, at pangalawang kuya. Kilala na ito sa buong Port City, ang batang ito na nagdadala ng saya. Nakapagpagising siya sa batang may sakit mula sa pamilya Zan. Nakapagising na ang binata, kaya't makakaalis na tayo sa pag-aalala. Kuya, kaninong batang ito? Ito si Xiaoduo. Si Zan Yan ay aking kapatid na babae. Hindi ba't ito ang batang babae na binili ni Uncle Liu para sa iyong kasiyahan? Zhao Wanwan, sinabi ko na siya ang kapatid ko.
Talaga namang siya ang batang babae para sa kasiyahan. Hindi siya ang kapatid mo. Ako ang kapatid mo. Ang babaeng walang puso ay hindi karapat-dapat na maging kapatid ko. Aha. Tatay, ang batang ito ay hindi apelyido Zan. Ako ang kapatid ng kuya. Anong nangyayari? Huwag nang iyak. Ito yung babaeng binili ninyo para magpasaya, yung si Chongxi. Ay naku, paano ka makikipag-away sa iyong kapatid dahil lang sa isang dayuhang babae na walang alam sa lahat? Si Xiao Duo bukan isang wild girl, siya ang tunay kong kapatid. Anak siya ni second uncle. Hindi siya ang kapatid ko. Bastos na batang ito, niloloko na ang anak ko. Little rascal, titiyakin kong mapapatay kita. Kakagising lang ni Erbo, hindi ka na niya papansinin. Erbo kakatapos ko lang pumunta sa Baohua Temple para humiling ng regalo para sa'yo. Kung dadalhin mo ito, mapapanatili kang ligtas. Masarap. Ang sarap-sarap nito. Mas masarap pa kaysa sa maliit na kahel. Tanging kay kuya ko lang ito natikman. Ito ang regalo na hiningi ng tatay ko. Hindi ito basta masarap. Masarap. Masarap pero marumi, huwag mong kainin na. Uy, wala ka bang modo? Ito ang bracelet na hiningi ng tatay ko. Paano mo ito mailalagay sa bibig mo? Talagang hindi mo alam kung anong probinsya galing ang mga ito. Walang modo talaga. Sobrang labis. Hindi ito pagkain. Halika, kumain tayo ng dalandan. Hindi masarap ang peras, ayaw kong kumain ito. Xiaoye, sabi ng guro, kailangan isuot ang bracelet na ito para maging epektibo. Isuot mo na. Lanan. Anong nangyayari? Bakit bigla akong hindi maganda ang pakiramdam? Mommy, bigla akong nahilo. Nagsimula na ang epekto. Siguradong itong mabangis na batang babae ang nagpagod sa kuya. Walang anuman, akyat lang ako sa itaas para magpahinga. Kumakain ako ng maliit na itim na masarap. Mommy, bigla na lang akong walang ginagawa. Baka naman problema ito ng pulseras. Kuya, ito ay pinagdasal ng tatay ko ng 3 oras. Paano magkakaroon ng problema? Siguradong pinapaluwa mo siya ng laway sa itaas. Siguradong may problema ang pulseras na ito. Si Xiao Duoyo ay ang aming maliit na manggagamot. Anong nangyari? Ito ay hindi basta-basta. Paano ito madaling malulutas? Itong batang ito, sino ang magdadala sa akin ng isang balde ng tubig? Oh. Ito rin ang pinakaayaw sa mga laway ng iba. Tungkol sa batang ito, talagang palampasin lang nila. Hindi ko rin inasahan. Parang kuya na rin si may itsura. Napakabuti niya sa maliit na isda. Sino ba ang hindi mahihilig kay Dory? Sino ba ang hindi magugustuhan niya? Sino ba ang hindi magugustuhan nitong cute na baby? Kung sana lang, may isang katulad niya na sobrang cute na anak na babae ko. Matagal na kaming kasal, 12 taon na, hindi pa rin nagsasawa. Uminom ng gamot, magpatingin sa doktor. Pero wala rin namang epekto. Sige na, sige na. Mawawala rin ang mga anak mo balang araw. Huwag ka nang mag-alala. Lene. Ikaw ay nagkaanak na ng 2 lalaki at isang babae sa mga concubine mo. Ano ba ang pakialam ko kung ano ang halaga ko sa'yo? Mukhang hindi masaya si Tay na nanay. Tulungan ko siya. Uy, narinig ko na nagdadala ng baby ang bata.
Gusto mong yayakap si Dorio. Maswerte siyang bata. Dorio, umuwi ka kasama si Tita Er. Magiging anak ka ni Tita Er, okay? Lola, po. Ayaw kong maging ate sa ibang mga bata. Dorio, dahil wala namang mga bata si Tita Er, hindi ka magiging ate. Kung hindi mo bibigyan ng pagkakataon si Tita na maging bata, baka magalit si Tita. Si Tita ay mayroong maliit na sanggol. Ayaw mo bang maging ate ng ibang mga bata? Little fish, akala mo ba ang mga matatandang tao ay tiyak na may mga bata? Hindi ka papayagan ni Tita na maging ate. Huwag kang malungkot. Ang mga sinasabi ng mga bata ay totoo. Paano kung mangyari nga? 12 taon na. Nainom na ang mga gamot. Kung kaya, dapat noon pa nagbuntis na. Sa tingin ko, may mga tao talagang walang anak. Anong sinasabi mo, kuya? Nasaan ang baby ni Tita Duo-Duo? Natutulog ang baby ni Tita Duo-Duo dito. Anong sinasabi mo? Sinasabi mong meron akong maliit na bata dito. Ay, Spring Rain. Sabi ng bata, basta-basta lang ang sinasabi. Huwag ka nang mainggit. Tama nga. Kahit ang isang batang ampun na wild na babae, mapaniwala mo. Sinasabi nila matatalino ang mga bata, kaya nilang makita ang hindi nakikita ng iba. Tinawag ng tagapangasiwa ang doktor upang tingnan si Segundo. Sa tingin ko, sayang lang ang oras sa ganyang gawain. Ang mga bata, isang salita lang ang kayang paniwalaan. Ang daming taon ng gamot, sayang lang. Naubos, ang tanga talaga ng tita. Sa loob ng maraming taon, walang anak. Mas mabuti pa ang nanay ko. Baby, nakita mo ba na may baby sa tiyan ng pangalawang tita? Babae ba o lalaki? Anong ibig sabihin ng mayroon o meron? Sabi ni Xiao Duyu, meron daw. Siguradong kambal na lalaki at babae ang ipinagbubuntis ni second auntie. Miss, buntis ka pa rin ba, kambal na lalaki at babae? Ay. Anong sinasabi mo? Totoo yan. Ang buntis si Miss ay kambal na lalaki at babae. Matagal na rin. Binabati kita, Second Lord. Congratulations, Second Master. Finally, I have my own baby. Congratulations to you, Second Sister-in-law. Your wish has come true. It was Little Duoyu who first said that Second Aunt has a baby. Little Duoyu is really a little lucky star. Thank you, Little Duoyu. Let Second Aunt share in your good fortune to have a baby as cute as you. Lilan, Auntie is being polite. Agad kong sinabi sa pamilya ko ang tungkol dito. King, alis na ako muna. Paalam, Xiao Daoyu. Paalam, Lola at Lola. Uwi na lang ako mag-isa sa bahay. Hindi mo na kailangang sumama. Chunyu. Ha? Ito ba ay swerte lang o talagang may puso itong batang ito? Basta huwag lang akong guluhin sa plano ko. Kung siraan mo ang plano ko, hindi pwedeng mapaalis ang batang ito. Lalong humihina ang kalusugan ni nanay nitong mga nakaraang taon, na pagkatapos kong sabihin kay ama na may kambal si Ersao, para mapasaya si nanay. Huwag kang mag-alala, mahal kong asawa. Tingnan mo, gumaling na rin ang sakit ni Yeye nitong mga araw. At buntis na rin si Ersao. Lahat ay masayang balita. Baka gumaling na rin ang sakit ng nanay. Sana nga. Lanan. Ang lamig. Ayos lang. Umupo ka. Ginoo at Ginang Liu, Batang Ginoo. Batang Ginang, nandito na kayo. Tita Lin, mas mabuti na ba ang kalagayan ng nanay ko kamakailan? Ayos lang. Sige, umakyat ka na. Dito na si Lola para makita ka. Nanay, nandito kami para makita ka. Nanay. Dali, tawagin mo si Lola. Lola. Dodo, huwag mo nang guluhin si Lola. Anong nilalaro mo? Lola, ang bango ng bahay niyo. Saan-saan ay may masasarap na amoy.
Hindi nyo na kailangang turuan ang mga bata na lokohin ako. Alam ko ang aking katawan. Magsialis na kayo. Huwag kayong makisama sa akin na malas. Masisira ang inyong kapalaran. Nanay, ano bang sinasabi ninyo? Ikaw ang pinakamapalad. Walang masama sa iyong katawan. Nga, Lola. Si Xiao Duoyu ay isang maswerteng bituin na nagdadala ng swerte. Mabilis kayong umalis. Lola, dalhin mo sila palayo. Ito ay isang batang baka. Lola, pwede ba kitang halikan? Mahal na Ginoo. Nararamdaman ko ang init ng pagmamahal. Gusto ko sanang kagatin ang maliit na lola na ito. Anong sinabi mo kanina? Kung isipin, pwede ko bang matikman si Lola? Si Lola ay isang masamang tao. Kapag matagal ka ng kasama niya, hindi ka niya magiging mabuti, Libo. Hurry, dalhin mo na ang bata palabas. Si Lola, si Xiao Duoyu ay may magic. Maniwala ka lang sa kanya. Itim na lobo, pumunta ka na sa bibig ng maliit na squirrel. Ano? Oh, ang maliit na bagay na ito ay talagang swerte. Ginoo, parang bigla kayong bumata ng ilang dekada. Talaga? Akala ko mamamatay na ako. Si Xiao Duoyu ay talagang isang swerte. Lola, sinabi ko na may kapangyarihan si Xiao Duoyu. Nauna na rin akong naisalba niya. Ngayon ba ay parang sobrang mainit ang pakiramdam mo? Nakakaramdam ng init. Sobrang komportable. Si Xiao Duo ay nagligtas kay Lai at sa akin. Nagtutukoy na siya ay may espesyal na kakayahan at nagpapakita na may gumagamit ng mga supernatural na paraan laban sa aming pamilya. Kailangan niyang itago ang kanyang natatanging kakayahan. Kung hindi, magkakaroon siya ng maraming panganib. Naiintindihan ko na. Ma, huwag kang mag-alala. Aayusin kong mabuti ang pagprotekta sa ate ko. Lalad, Linpo. Pumunta ka at kunin mo yung kahon na may jade na dati kong iningatan. Ibigay mo ito kay Xiao Duoyu. Miss, iyon ang iyong dowry. Ayaw mo ngang iwan. Mama, bata pa si Xiao Duoyu. Masyadong mamahalin ito. Ano ba ang dowry ko? Ako nga. Akala ko magkaanak ng babae para ipasa sa anak ko. Di ko akalain na magkakaroon ako ng 2 batang lalaki. Pero ngayon, si Xiao Duoyu ay tunay na apo ni Lola. Halika, Xiao Duoyu. Lola, ang maganda ba ay pagkain? Halimaw na ang oras, hindi na maganda. Uwi na tayo muna. Babalik kami ulit sa ibang araw. Magpahinga ka ng maayos.
Paalam, Lola. Paalam, Lola. Ingle, kaya ko nang tumayo. Walang pwedeng magsabi niyan. Lola Lin, kaya ko nang tumayo, walang pwedeng magsabi niyan. Natakot ako na may gagawin na namang masama. Si Miss Xiao Dongyu. Talagang swerte siya. Ano ba talaga ang nangyayari sa batang ito? Sabi nila malaking swerte, bakit puro masaya ang dala? Ginoo, ano po ang nangyayari sa inyo? Sino po si Xiao Duyu? Si Miss Xiao ay dinala ng asawa ni Lolo at ng batang lalaki para makipagkita sa matandang babae. Hindi pa nga po ako nakakakita sa matandang babae. Saan nanggaling ang batang pasaway na ito? Anong Miss Xiao? Basta't pangit na batang walang alam kung saan nanggaling. Ayaw na ayaw ng tao sa mga taong hindi kilala ang pinagmulan, lalo na ang matandang babae. Mukhang nalito na rin si Ginoong Liu, na dinala pa ang batang ligaw para makita ang matandang babae. Tiyak na magagalit ang matandang babae. Ginoong Liu, ginang. Ginoong Liu, kamusta na ang kalusugan ng matandang babae kamakailan? Ganun pa rin naman. Yan Mei, naaalala kong nagdala ka dati ng isang puting jade na guanyin. Bakit hindi mo ito suot? Sa tingin ko hindi na ito epektibo kaya ko nang itago. Naalala ko, kakabili mo lang noon. Kinabukasan, pinabalik mo pa sa bahay ng mga magulang mo para gamitin pang tustos. Palagi mong binibenta ang mga gamit sa bahay para kumita. Tita, nung nakita ko na binibigay mo sa akin ang mga bagay, huwag mong ibenta ang mga gamit sa bahay. Magagalit si Didi. Ito. Hindi ba ito isang pambansang kayamanan mula sa Qing Dynasty? Kung papalitan ito, hindi na kailangang mag-alala ang pamilya sa buong buhay nila. Ito ay regalo ng lola para kay Xiaoduo. Wala kayong karapatang kunin ito. Ano? Ito ay ibinigay ng matanda. Ito ba ay kasal na regalo ng matanda? Paano ito nangyari? Nakakita ang matanda ng magandang kapalaran kay Xiaoduo, kaya ibinigay niya ito kay Xiaoduo bilang regalo sa pagkikita. Paano mo basta-basta maaring kunin ang bagay ng matanda? Dodo, bakit bigla mong naisip na ibigay ang bagay kay Tia Segundo? Dahil hindi masaya si Dodo. Gusto ni Little Dory na mapasaya si Kuya. Basta masaya ka, masaya din si Kuya. Hindi mo kailangang ibigay ang bagay na ibinigay ni Lola sa iba. Dalhin mo na lang, okay? Isang laruan na binili sa labas na walang gustong bilhin. Kahit si Lola ay nagbigay pa ng ganito kamahal na regalo. Matagal na akong nakikisama sa pamilya ni Zan. Kahit mukha ng matandang si Lian, hindi pa nakikita. Huwag nang pag-usapan ang regalo sa pagkikita. Nandito na si Rye. Liu ah. Salamat sa maliit na swerte ng pamilya nyo. Talagang buntis na ang hipag mo. Dumaan ako dito para pasalamatan kayo. Nagsasabi ka ng biro, Rye. Sinasabi lang ng bata, wala namang swerte-swerte dito. Nga, maliit pa ang bata, ano bang alam niya dito? Narinig ko na nag-aral din si Inang pagsakay sa kabayo. Pumili ako ng ilang magagandang kabayo at dinala ko rito. Wanwan, dalhin mo ang kuya mo sa likod na hardin para tingnan. Bakit ang matanda ay nagbigay pa ng dote sa batang ito? Walang pakialam kung ikaw ay swerte o malas. Walang makakapigil sa pwesto ni Zhuang. Kuya, tingnan natin. Bakit siya sumasama? Kapatid ko siya, syempre kasama siya. Kuya, may isang kabayo na binili sa Xilan. Ang ganda talaga. Gusto mo bang tingnan? Di ba lahat gusto makita si Pony? Ano bang alam ng batang iyan tungkol sa mga kabayo? Ikaw, hindi ka rin babata, kuya. Ang hirap. May itim na enerhiya na sumisipsip ng aking lakas. Sinabi rin ni Pony mismo, may masamang enerhiya sa langit. Magdadala ito ng malas sa tao. Ang pangalan niya ay Sally. Ang kanyang ama at kapatid na babae ay mga kampiyon sa karera ng kabayo sa New Zealand. Talagang kahanga-hanga ang binatilyo. Ang karakter ng kabayong ito ay labis na hindi matatag. At napakalakas ng pinsala.
Isa pa lang ito, higit 1 taon. May ilang pagkakataon na ito ay nakasakit na. Kailangan niyong mag-ingat. Lulu, mag-ingat ka. Mas mabuti pang bigyan ang batang ito ng aral. Sino ang nag-utos sa kanya na sumunod sa akin? Ano? Paano ito posible? Hindi ko akalain na hindi rin ganoon ka masungit si Sally. Gusto ni Sally ng karot at ayaw na may humahawak sa kanya. Kahit ako, hindi ko pa siya nahawakan. Sino ang nagsabing ayaw ko? Pakihawakan mo na ako. Palayasin mo si Shakya, kakainin kita. Buwisit na bata, kanino ka ba nakikipag-usap? Ayaw ni Jayali na may humawak sa kanya. Gusto mo bang mamatay? Mag-ingat ka. Charlie, ang cute mo. Si Charlie ay para lang sa akin. Sa tingin ko, ikaw ay walang malay na demonyo. Hindi karapat-dapat ang iba. Sally, halika dito. Bigyan kita ng paborito mong karot. Sally, halika na. Huwag makipaglaro sa batang ligaw na yon. Kailanman ay pwedeng kumain ng labanos. Kailanman ba ay pwedeng lapitan ang mga bituin. Hindi bobo si Sally. Patay na si Sally, ayaw na kita. Halika na at pakasalan mo ako. Ayos na ayos ako. Uy, maliit na ginang. Napakadelikado nito. Kung may mangyaring anuman, ako ang may kasalanan. Hindi na magpapadala si Sally. Ibalik mo siya. Ngayong gabi, hindi siya kakain. Hindi niya ako hahayaang hawakan. Huwag na siyang pakainin magpakailan paman. Patayin mo siya sa gutom. Huwag mong hayaang magutom si Sally. Magugutom at masusuka siya. Sabi ni Tio Wanwan na ang kabayo na ito ay para sa atin. Paano mo masasabing hindi ka mapagkakatiwalaan? Hindi, sabi ko na si Sally ay akin, kaya't akin siya. Walang ibibigay na inflatable na bata. Tatay. Anong nangyari? Gusto kong dalhin ang bundok pabalik. Walang ibibigay kay kuya. Ibibigay namin ni Master Tang. Umulan ng isang buong araw at gabi sa kabayong ito. Sino ang makakuha niyan, sasalubungin siya ng malas. Ng katawan. Kahit hindi ka naman marunong mag-horseback riding, mas mabuting ipasa na lang siya kay Jegu. Ayaw ko. Ibalik mo ang binibini. Pahinahin muna siya. Ayaw ko. Ayaw ko. Kuya at ate, hindi papayagang magutom si Sally. Huwag na nating isama si Sally. Itong kabayo ay talagang inihanda para sa inyo. Saan ka naman makakakita ng ganitong kabutihan kung ayaw mo? Walang mahilig sumakay ng kabayo dito sa bahay. Gusto ni Wanwan na sumakay ng kabayo. Kapag lumaki na siya, bibili ako ng bagong kabayo para sa kanya. Patayin ka at dadalhin kita. Ito ay bilang pasasalamat ng pangalawang tiyuhin sa kapatid na ipinadala sa inyo. Salamat, ikalawang tiyo. Masaya na ako. Hanggang sa araw na mamatay ka sa kabayo na yan, mas masaya ako. Yung kabayo ni Papa ay ibinigay sa atin ng ikalawang tiyo. Napaka-espesyal nito. Ang ganda tingnan. Lene. Mamatay ka na, daga. Hindi ko na kayang kontrolin. Maliit na bituin. Maliit na isda. Ano ito? Paano ito posible? Itim at masarap. Kakainin ko. Sobrang busog, hindi na kaya. Maliit na sobra. Ayos ka lang ba? Lolo, nahihilo ako. CJ. Ang bunso, ipapahinga ka sa kwarto. Ikalawang bunso, huwag mong kalimutan ang kasal ng pamangkin ng gobernador mamayang gabi. Sige, ikalawang kuya. Haha, itong batang pasaway. Hindi kaya may silbi talaga. Buti na lang may naiwan akong plano. Hindi makakapunta ang batang pasaway dahil nanlalabo ang mata. Si Zhan Sifang, Zhan Xiaoying. Ay kita ko, sino ba ang nag-aalaga sa'yo, itong ginintong ibon na ito? Kumusta na si Xiao Duoyu? Kakausapin lang ng doktor kanina. Wala namang masyadong problema. Sa susunod, mag-ingat tayo sa ikatlong kuya. Kahit na may kakayahan si Duo-Duo, bata pa siya at hindi pa marunong mag-ingat sa sarili. Kung sakaling may makakita sa mga lihim natin, tiyak na masasaktan siya. Naintindihan ko na.
Asawa ko, magmadali ka na at ayusin mo na. Hindi ba't may kasalanan ang pamangkin ng gobernador mamaya? Nanay, ang sakit-sakit. Nasaan ang katulong? Anong ginagawa nyo? Bilisan nyo, tawagin ang doktor. Nasugatan ng dalaga. Anong nangyari kay Doo-Doo? Sumpayin, patayin ang kabayo. Patayin siya, huwag si Sally. Si Sally ay kaibigan ni Jado. Bata pa ang dalaga. Hindi matukoy kung nasaktan ang buto sa pamamagitan lang ng haplos. Kailangan pa ng mas masusing pagsusuri. Asawa, magpunta ka na sa salusugan. Ako dito na lang kasama si Dodo. Ate, ayaw kong umalis ka. CJ. Nasaktan si Dodo. Siguro nagmamakaawa lang. Ayaw niyang pumunta. Pero hindi magandang hindi pumunta sa pagtanggap ng kasal ng pamangkin ng gobernador. Baka mas mabuti kung umalis ka na. Tatay, huwag kang umalis. Tatay, huwag kang umalis, huwag kang umalis. Tatay, huwag na. Kailangan ka ni Dodo. Huwag ka nang umalis. Ako na lang ang pupunta. Huwag ding umalis si tatay. Walang sinuman ang pwedeng umalis. Sige na, sige na. Si Xiaoduo ay nasugatan ng mabuti. Nandito tayong lahat para samahan siya. Talagang mahilig magpa-cute ah. Dalhin mo ang magandang regalo sa salu-salo at humingi ng tawad para sa akin. Sabihin mo na may mahalagang bagay na kailangang asikasuhin sa bahay. CJ. Yan ye. Lily, ang dalaga ay nagkaroon lamang ng mga sugat sa balat. Walang nabaling buto. Okay, naintindihan ko na. Bumaba na siya. Ginoong Liu, may nangyaring masama kay Yehu. May mamamatay tao na pumasok sa bulwagan ng salu-salo. Nagpasabog ng dinamita. Si Dahong ay namatay sa lugar. Si Siye ay tinamaan sa dibdib. Ngayon ay nasa ospital para sa lunas. Hindi pa tiyak ang buhay o kamatayan. Ano? Asawa. Marami pang hindi pinapunta si Dodo sa atin. Kung hindi tayo. Si Dodo talaga ang swerte ng pamilya natin. Ano bang sinasabi ng mommy at daddy? Hindi maintindihan ni Dodo. Kailangan kong tingnan si Shea mamaya, baka hindi na ako makabalik. Huwag ka nang maghintay sa akin. Itong pulseras, kinagat ni Dodo. Makapagdadala ito ng swerte. Okay. Hahaha. Eitsi. Kumusta si Kuya Si? Tinamaan ng bala sa puso. Sabi ng doktor, maghanda sa masakit na balita. Lolo. Ano na ang nangyari? Hindi ko alam. Kailangan nating maghintay matapos ang operasyon. Pasensya na po, Ginozeng. Ginawa na namin ang lahat ng makakaya namin. May kamalayan pa siya ngayon. Naririnig niya ang sinasabi niyo. Husband, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko si Changfeng ng mabuti. Anak, ang asawa mo at ang pamilya natin ay aalagaan. Tiyak na tutulungan ka ng ama mo na maghiganti. Sa gabing ito, ang dapat mamatay ay si Ming Si Hao. Bakit kaya hindi siya sumali sa kasal? Namatay pa ang isang walang silbing kasama. Guwapo. Halika at makipag-usap ka sa mga kapatid. Ay, itay. Ikaw, pang-apat. Magpakakalmado ka na lang. Iyong asawa at anak. Aalagaan ni Ergo ang mga ito. Mama, aalagaan ko rin sila ng mabuti. Ikaw, pang-apat. Hahaha. Suotin mo na. Hintayin mo, papasok ang enerhiya ko, mamamatay ka pati ang anak mo. Ang posisyon ni Anwang ay akin na.
4. Lolo, yung bracelet na ito, pinakain na ng maliit na isda. Magdadala ito ng swerte. Si Je, ang apelyido ay Zan. Ako si Zan Sihang, ang pamangkin niya. Walang makakapagbago niyan kahit sino. Gumawa ako ng bagay na labag sa ating mga ninuno. Gagawin ko ang lahat para tulungan siya. 4 na kapatid. Matagal nang hindi umuwi ang aking asawa. Sa susunod, dadalhin ko siya para makita. Huwag kang mag-alala, kapatid. Bahay ng aking asawa ay nasa Jiangnan. Bagaman mahirap ang kalagayan, ayusin ko ang kanyang pagkain, damit at tirahan. Walang dapat ipag-alala sa pag-aaral ni Changfeng. Magandang makapagtapos ng mataas na paaralan at makapasok sa isang kilalang universidad. Mas maganda ang pag-aaral sa abroad para sa mas magandang buhay. Ako na ang gagastos lahat. Pero nakasalalay lahat sa kagustuhan ni Changfeng. Basta't hindi siya lalabag sa batas. At hindi gagawin ang mga bagay na ikasisira ng pangalan ng pamilya namin. Tandaan mo, siya ay bahagi ng Cheng pamilya. Sabi ni Mama, tungkol kay fourth brother. Sa hinaharap, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol kay Changfeng. Kaya, ano sa tingin mo, magbibigay tayo ng pangalan sa bata? Tawagin natin siyang Changking. Kuya, sa hinaharap, gatas ni Longking. Siguradong pipiliin ko yung pinakaangkop sa kanyang katawan, para lumaki siyang malusog. Papa, tingnan mo si Lao Liu, anong ginagawa niya? Hindi matapos-tapos sa paalala, para hindi makaalis si Lao Si. Dati hindi ko rin naman nakikita na sobrang close sila ni Lao Si. Ngayon, sinasadyang ginagamit si Lao Si para mapalapit kay Lolo. Akala niya hindi mapapansin ni Lolo. Ang tanga-tanga mo talaga. Anak ni Mrs., anong ginagawa mo? Ginagawa mo bang sinasadya? Pero hindi naman ganyan si Mrs. Doktor. Dali. Sumunod din si Kuya Si. Sa tingin niya, may pag-asa pa siyang mailigtas. Dali. Ang gulo-gulo ni War 4. Halos huminto na ang paghina ng tao. Anong silbi ng pagsagip? Yine, sasamahan kita kahit isang beses. Ano nang nangyari kanina? Tatay. Hindi ko alam. Gusto ko lang na makapagpahinga si Kuya. Medyo marami akong nasabi. Pero ang mga mata ni Kuya ay patuloy na umiikot. Lumalakas ang pagkakahawak ko. Pakiramdam ko, kaya pang iligtas ni Kuya ang sitwasyon. Anong ibig mong sabihin? Anong balak ni Fancy Hai? Hindi naman siya talagang makababalik mula sa kamatayan, di ba? Napakamasigasig ng kalooban ni Si na mabuhay. Matagumpay ang operasyon. Basta't walang mangyaring impeksyon sa loob ng isang linggo. Makakabawi si Ne. Mama. Maganda. Malakas ang tama ni Kuya 4. Kuya 2, ikaw na lang ang magbantay dyan. CJ. Ito ang bracelet na ibinigay ni Kuya 2 kay Little Ye. Huwag mong sasabihin ito sa kahit sino. CJ. Dumating na ang pagkakataon ko sa bahay, hindi ba? Hindi nila malalaman na ako ang gumawa nito, di ba? Kailangan agad na kumilos ang mga installer. Bumangon mula sa kamatayan. Dahil sa kwintas na yon. Sa tingin ko may kinalaman ito kay Xiaoduo. Sobrang laki ng kapangyarihan ni Xiaoduo. Natatakot talaga ako na may gagawa sa kanya ng masama. Ngayon lang siya nasaktan ng walang dahilan. At hindi pa rin malaman ang dahilan. Delikado ang mga bata, hindi ba? Kung hindi ka mapanatag sa mga tao sa bahay, maaari tayong kumuha ng tao mula sa labas para alagaan sila. Si Dodo ngayon ay anak namin. Siguradong aalagaan ko siya ng mabuti. Huwag kang masyadong mag-alala, mas nakakatulong pa nga. Mas kaunting pag-aalala, mas makakatulong sa paglaki niya. Naintindihan ko, mag-iingat ako. Asawa. Huwag na nating pag-usapan ang anak natin. Lanan, mag-usap tayo ng iba. Pwede ba? Tatay, nanay. Tatay, nanay, gusto kong matulog kasama kayo.
Dodo, matutulog ka na mag-isa ngayong gabi, okay ba? Nanay, natutulog na siya. Tatay, nakagat ka ba ng insekto? Nakagat ako ng isang maliit na insekto kanina. Kaya dapat maglagay ng gamot si Dodo bago lumabas. Kung hindi, baka makagat din si Dodo ng insekto. Yun, naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko na, okay na. Mabilis, hanapin mo si kuya para patulugin siya. Sige na, he. Kuya, kanina nakita ko si daddy na sinaktan si mommy. May mga sugat na sa leeg si mommy. Bakit siya naging masama? Totoo, nang pumunta ako kay mommy kanina. Nakita kong nakagat si daddy ng insekto. Nagalit siya at sinaktan si mommy. Masamang daddy siya. Pero si daddy ay nakagat ng insekto. Bakit ka nananakit kay mommy? Dahil nagalit si mommy kasi hindi niya ako nilagyan ng gamot. Kapag lumalabas si mommy kasama ako, nilalagyan niya ako ng gamot. Nagalit si daddy. Si mommy ay pabor sa matatanda. Huwag kayong makialam, bata. Dahil hindi na natin papansinin yan, alam mo ba? Desidido akong hindi siya lagyan ng gamot para makagat siya ng uod. Matulog na kayo ng maaga, ha? Totoo ba ang sinabi ni Duo-Duo? Anong nangyari? May gusto bang sabihin ang tita kay mommy? Mommy, yung sugat sa leg, si daddy ba ang gumawa nito? Hindi. Kagat lang ng lamok yan. Inusig mo naman ang insekto. Hindi yan kagat ng insekto. Siyempre, nangyari yan habang nagkakaroon kayo ng relasyon. Sinungaling si mommy. Sabi ni insekto, tawag niyo dyan ay pagpaparami. Ay, mabait ka, sabihin mo. Kailangan nang pumasok sa paaralan si Little Shadow. Sasama ako sa'yo, anak. Tatay, hintayin mo si Erkang, sabay tayong pumasok. Sige, ikaw na lang ang pumasok sa trabaho. Okay. Kung sinaktan ka ni Daddy, makipaghiwalay ka sa kanya. Laging nandito kami ni Duo-Duo para sa'yo. Huwag kang magtiis at manahimik, kahit na umalis na si Lolo at Lola. Nandito pa ako para sa'yo. Hindi ko hahayaan na may mangbuli sa'yo. Daw ay nagpapabugbog kay Daddy. Hindi hahayaan na mangbuli si masamang kapatid kay Mommy. Salamat sa inyo. Salamat sa pag-aalaga kay Mommy. Ngunit hindi naman sinaktan ni Daddy si Mommy. Talagang si Daddy ang gumawa nito. Pero, dahil mahal ako ni Daddy, mahal ka niya, maghintay lang kayo hanggang makauwi si Daddy. Tanungin niyo siya. Kakaiba. Sino ang nagsasabi na masama ako? Ay. Pasensya na, Sixie. Ipapasara ko na ang bintana ngayon. Ito. Anong nangyari, Sixie? Nagat ng insekto. Mukhang may laso nitong insekto, Ginoong Liu. Baka mas mabuting pumunta tayo sa ospital. Hindi na kailangan. Mahalaga ang pumunta sa kumpanya. Ginoong Liu, kung umuwi ka at makita ka ng misis mo. Hindi ba siya mag-aalala? Sige na, pumunta tayo sa ospital. Huminga. Pagsabog, nangyari sa oras na pumunta ako sa opisina at sa daan na dumadaan ako, dahil lang sa kagat ng insekto. Kung hindi ko sana dinala si Ayuan sa eskwela ngayon, matagal nang wala na kaming mag-ama sa mundo. Sino ang gustong saktan ako? Si Arye ay hindi magaling sa pagtatrabaho. Sabihin mo, bakit tayo nabigo? Ang mga tao natin ay laging sumusubaybay kay Zhan Sihao. Ayon sa oras, magpapasabog. Mukhang nakagat ng insekto, kaya nagbago ng ruta para bumili ng pamahid. Iwanan mo ang nanay mo. Sinasabi sa akin na pinagplanuhan ko ito ng isang buwan. Ngunit,
Nasira ito dahil sa isang insekto. Umalis ka. Si Tang Yin ang naghanap sa akin. Si Tang Yin. Anong kalokohan itong malaking masamang bagay? Nandyan ka na naman. Naghahanap ka ng kapahamakan. Narinig ko mula sa butler. May pagsabog sa daan papuntang kumpanya ngayon. May nangyari ba sa'yo? May mga gustong manakit sa akin at kay Aye. Nasaktan ka? Wala naman. Ayos lang ako. Itong mga pulang tuldok ay kagat ng insekto. Insekto. Kanina umaga narinig ko si Dodo nagsabi na makakagat ng insekto si Daddy ngayon. Ting iniligtas ako ni Dodo. Noong oras na yon, 30 metro lang ang layo mula sa lugar ng pagsabog. Sobrang katina ng buong katawan ko, kaya pinapunta ko si Gilsey sa ospital. Kailangan naming umiwas sa pagsabog. Para sa iyo ang nangyari. Hindi maganda, lahat ito ay para sa iyo at kay Iye. Huwag mag-alala. Hindi ba't nagawa ko na namang makaiwas sa panganib? Sino ba talaga? Paulit-ulit na lang na inaabala ka. Kung walang aberya, tiyak na sila na naman. Noong una, dahil sa respeto sa matanda, masyado akong naging mahinahon sa kanila. Ngayon, isa-isa na silang nagiging maluwag. Pinapapunta ka ng matanda, si Ginoong Liu. Matanda. Dumating na si Little Master 6. Hating langit, Ama. Lalo pang tumatapang habang tumatanda. Masaya na hindi ka nasaktan. Sino ang umatake? Ama. Alam mo ba kung bakit hindi ako nasaktan ngayon? Dahil sa daan papunta sa kumpanya, kinagat ako ng insekto. Sobrang kati na hindi ko na matiis. Pupunta muna ako kumuha ng gamot. Akala ko swerte lang talaga. Kakatapos ko lang umalis, biglang sumabog. Taong nagplano ng lahat ng buong sikap. Kung alam lang niyang isang insekto ang nagsagip sa akin. Nakakainis. Ngayon, sa kapalaran mo na talaga ang may mga taong tumutulong sa panahon ng kagipitan. Aksidente. Alam mo ba kung sino ang gumawa nito? Sa pagkakataong ito, kahit sino, hindi ko siya basta-basta palalampasin. Susuportahan mo ba ako? Bahala ka na. Tay, natakot ako ngayon. Kailangan mo namang magbigay ng kaunting kabayaran. At saka, si Xiao Duoyu ay iniligtas ako ng maraming beses. Kailangan ko rin siyang pasalamatan, di ba, Jenen? Maganda itong jade pendant. Para kay Xiao Duoyu, swak na swak. Oh. Ay. Binata, pumunta ka dito para magbili, ah. Ixiu. Ingat ka. Napayagan lang kitang patayin si Young Master Zan. Pero kung gagawin niyo ang ganitong kalaking pagsabog, pati si Liwi ay mamamatay din. Lene, ang gusto mo ay ang buhay ni Zansihang at ng kanyang anak. Kung hindi ganito, paano makakapag-upo si ikalawang ginoo sa posisyon ng hari ng barko? Bakit? Hindi ka ba natatakot na sabihin ko kay ikalimang ginoo? Lene. Sige, sabihin mo sa kanya. Ikaw, ang nagsabi sa akin ng oras ng pag-alis nila ng kanyang anak. Ikaw rin. Yung batang nagpasadyang bumili ng malalaking dibdib ay gustong patayin si Zan Xiaoye. Gusto ko lang makita kung papatawarin ka niya. O diretsong papatayin ka na lang niya. Nagawa na ang solusyon. Pakiramdam ko. Alam na ni Second Master na may ginawang kalokohan tayo. Anong gagawin natin ngayon? Anong magagawa natin? Kahit na hindi ako kasing galing nila, ako pa rin ang anak ng matandang kapitan ng barko. Siya ang kanyang kuya. Naupo na ang posisyon bilang hari ng barko. Mahalang mga bagay na ibinigay ng matanda. Itatago para sa mahalagang okasyon. Dapat din si Little Duo ay merong mga pang-araw-araw na alahas.
Pakikuha ang mga angkop na kwintas para kay Little Bao sa inyong tindahan, na pwedeng isuot niya. Pakita mo sa akin, sige. Sige, dito ka lang, salamat. Huwag magalaw ng basta-basta. Magandang ate. Magandang ate na may puting-puting balat. Mukhang nakita ng mga bata si Snow White. Hindi si Snow White. Isang espiritu ng Jade Pendant. Ang cute ng baby. Ang lambot. Ang init kahit si Ate Muon ay may itim na enerhiya. Gusto kong tumulong sa kanya. Hello, anong nangyari? Gandang ate, bibigyan kita ng isang munting regalo. Talagang ibibigay mo ba ito sa akin? Dahil puti ka nga, katulad nito. Paano ko naman matatanggap? Mas magandang ikaw na lang ang magdala ng mga gamit mo, bata. Ang sarap ng pakiramdam. Ang init-init, ano ba ito? Talagang ibibigay mo sa akin ito. Prinsesa, hindi tayo pwedeng tumanggap ng mga bagay na galing sa di kilalang tao. Paano kung masaktan ka? Sabi ng doktor, hindi na ako abot ng 20 taong gulang. 18 na ako ngayon. Maaaring kunin ako ng kamatayan anumang oras. Naniniwala ako na ang jade na ito ay tiyak na magdadala ng swerte. Kumusta? Ako si Guli. Kanina, binigay sa akin ng anak mo ang jade na ito. Gusto ko ito. Gusto ko sanang makipagpalitan sa iyo ng mas mamahaling bagay. Parang pangalan ng Western Region si Guli. Sabi nila, hindi maganda ang kalusugan ng prinsesa ng Western Regions. Kamakailan ba siyang nagpunta sa Hongcheng para magpagamot? Duduo, talagang gusto mong ibigay ito sa ate mo. Si Sun Sister ang ina ng Jade Pendant. Maraming gusto si Duo sa'yo. Ibibigay ko lahat sa'yo. Hindi na kailangang magpalit pa. Salamat sa inyo. Kung balak niyong maglakbay sa Western Regions sa hinaharap, sisikapin kong ipakita ang aking pagkakaibigan. Ngunit sana ay tanggapin niyo ang regalo. Ay. Mahal na prinsesa. Ito ay regalo mula sa reyna ng kanlurang dako. Ang mga batong nakasabit dito ay tanging isa lamang sa buong mundo. Masyadong mahalaga ang regalong ito mula sa prinsesa ng mga Fox. Hindi namin maaring tanggapin. Sa totoo lang, itong jade pendant ang nagsalba sa buhay ko. Si Xiao Duoy rin ang nakapagligtas ng buhay ng iba. Pero ang kakaibang bagay na ito, mas mabuting huwag ipaalam sa iba. Isa lang itong simpleng jade pendant. Gift ito ng matanda naming amo sa kaarawan ng anak ko. Walang espesyal na kapangyarihang nakakatulong sa pagsagip ng buhay. Prinsesa Guli, si Miss Song, tanggapin mo ang regalong ito. Sa silangan, mahalaga ang karma at parusa. Si Xiao Duoy ang nagsalba sa buhay ko. Siya ay walang halaga. Maaari ko lamang siyang bayaran gamit ang mga bagay na may halaga. Sana sa susunod na pumunta kayo sa kanlurang dako. Tanggapin ko kayo ng may pinakamainit na paggalang. Mas mabuting linisin muna ang palamuti ng prinsesa. Mas mabuting palitan ang lubid. May laway ng batang babae dito. Umuwi na tayo. Si Xiao Yuyu ay hindi dragon. Ayaw ko ng mga kumikislap. Isang bagay na napakahalaga sa mga matatanda, sa mga bata, ay walang halaga. Ay naku, ikaw talaga ang aming munting Diyos ng kayamanan. Ang munting bagay na ito ay hindi Diyos ng kayamanan.
Ang munting bagay na ito ay isang malaking tigre, awo. Ay naku, ang ating Dodo ay talagang kumikislap ngayon. Sino ang nagbigay sa iyo ng kwintas, Dodo? Ang ating Dodo ay may isang piraso ng jade. Nakuha na ang kwintas na ibinigay ng prinsesa ng kanlurang dako. Talaga. Tay, ito ay para sa iyo. Isuot mo para maganda. Itay, isa lang ang kwintas ni Dodo. Kapag may iba pa, ibibigay ko kay Itay. Itay, huwag mong isuot si Dodo. Ito ay kay Dodo. Bakit hindi ko maalis? Nakakapagod isuot ito. Ayaw ni Dodo, mabigat ang kwintas at gusto niyang alisin ito. Saktong-sakto, malapit na ang kaarawan ng matanda. Hayaan na lang siyang isuot ito sa araw na yon. Maraming salamat sa palamuti ng Korea. Nakapagligtas ito ng buhay ng prinsesa mula sa kanlurang rehiyon. Ang ibig mong sabihin ay, ang palamuting ito ay katulad ng bracelet na ginamit para iligtas si Lausi. May ginawa ba si Duo-Duo? Parang dinilaan lang niya ito. Hindi ko akalain na makatagpo tayo ng isang bagay na nakakapagpaalis ng masamang espiritu. Maliit na Duo-Duo. Mommy, ayoko na magsuot nito. Ang bigat niya. Sige, Mommy, aalisin ko na muna. Magsusuot ulit kapag nasa party na tayo. Magsuot tayo ng isang oras. Ayos na ba? Sige, ayos na. Si Daddy at si Dawdaw walang dalang kahit ano. Ako, buong katawan ko may dala. Daddy, Mommy, Kuya, ayaw ko maging babae. Gusto ko maging lalaki. Bakit? Bakit? Pwede magpahuli ang mga batang lalaki. Si Daddy at Kuya hindi nagpatumpik-tumpik. Sila at kami ay sabay na nagising, naligo, at nagpalit ng damit. Maya-maya ay pupunta rin tayo para batiin si Lolo. Hindi kailangang magsuot si Daddy at Kuya ng makintab na mga palamuti. Si Mommy at si Dodo ang nagsusuot. Ayaw ni Dodo magpanggap na babae. Medyo magaling magbuod ng konklusyon ang batang ito ah. Hindi nagsusuot si Kuya kasi siya ay matanda na. Kahit anong kasarian, kailangang magsuot ang mga bata. Tama. Noong bata pa ako, marami na akong suot na alahas. Tingnan mo, suot ko pa rin ngayon. Ay naku, sira na. Kimi, maligayang kaarawan, Lolo. CJ, maligayang bati sa kaarawan ni Lolo, haha. Oo. Siksiyaw Durin, halika, nyayakap. Yen, Lola, bakit hindi ka nagdiwang ng iyong kaarawan? Kasi hindi pa naman araw ng iyong kaarawan ngayon. Bawat tao, isang beses lang nagdiriwang ng kanilang kaarawan bawat taon. Ngayon ay araw ng kapanganakan ni Lolo. Kaya mas masaya pa ang birthday ni Lola. Alam ba ni Xiao Du kung kailan ang kanyang kaarawan? Hindi niya alam, pero sigurado ako na alam ni Mommy ang aking kaarawan. Ang talino ni Xiao Du talaga. Halika dito, nyayakap kita, Lolo. Ay naku. Hahaha, apo rin ako ng Lolo. Kahit na ako ay isang mesa. Bakit siya, na hindi ko alam kung saan nagmula, ang napili? Yilan, mukhang mabigat itong batang ito, Lolo. Huwag siyang masaktan. Sa susunod na Lunes, walang gagawin. Sa susunod na Lunes, 30 kilo lang. Ay naku, totoo ngang 30 kilo nga. Mas mabigat pa ito kaysa sa bag ng bigas na dala ng iyong pamilya noong kasal. Haha, ay naku, nakakabahala. Bata, tama na, huwag kang magulo. Tatay, apo rin ako ng Lolo. Paborito ng Lolo. Ayos na, huwag magkalat ng gulo sa kaarawan ng Lolo mo. CJ, nandito na ang lahat. Simulan na natin ang pagkain. Ay, pumunta na.
Noong bata pa ang kuya, hindi siya masunurin at nawala ang pulseras. Pinapenalize siya ni Mommy na hindi pwedeng kumain ng candy sa loob ng isang linggo. Kung mawala ni Xiao Duoyo ang kwintas na ito. Pinapenalize din ni Mommy si Xiao Duoyo na hindi pwedeng kumain ng candy. Lanan. Pero ayaw naman ni kuya ng candy. Ang pagiging masyadong matalino ng anak ay isang uri ng pasakit din. Noong bata ako, mahilig akong kumain, mahilig din ba siya? Kung hindi magpapasaway si Dodo at hindi alisin ang kwintas niya, bibigyan ko si Dodo ng candy mamaya gabi. Okay ba yun? Sige, batang pasaway. Bakit mo suot ang ganitong mamahaling kwintas? Si Uncle Liu at si Auntie. Talagang marunong mag-alaga sa anak nila. Kahit ang mamahaling kwintas na ito, pinutol na nila. Zihan. Anong nangyayari? Tay, ang kwintas na ito ay ibinigay ng iba kay Xiao Duoyo. Wala itong kinalaman sa amin bilang mag-asawa. Ang berde na batong ito sa kwintas ay tila isang siglo na alahas mula sa auction. Carmen Julie na berde na batong. Tila ito ay binili ng reyna mula sa kanlurang rehiyon bilang regalo para sa ika-16 na nakaarawan ni Prinsesa Guli. Paano naman makikilala tayo ng prinsesa? Panganay. Kayo ang gumawa nito, di ba? Bakit hindi? Napaka-cute ng ating Dodo. Sino mang makakita, magugustuhan. Kung ako'y kasing yaman ng reyna, ibibigay ko rin. Ang reyna ba ay magbibigay ng ganitong mahal na bagay? O, ikaw? Ang yaman na ito ay pinaghirapan ng ating mga magulang. Hindi natin dapat ito basta-basta gastusin. Ito ay isang ampon lamang. Kinuha niya yung napakamahal na kwintas. Kung ikaw ang gagastos, hindi mo pa alam kung magkano ang gagastusin. Pangalawa, inay. Ang pinaka-pinapahalagahan nyo ng tatay ay ang pagiging matipid. Paano naman? Ngayon, sa bunso, binibigyan na ng maluwag na palad. Tumatanggap na siya ng go signal. Paano nakuha ang kwintas na ito, si Hao? Ikwento mo ng detalyado. Sino ang maniniwala na ang jade pendant ay napalitan ng kwintas na siyam na kayamanan? Pero kailangan itong talakayin. Maaari nitong ilantad ang kakaibang talento ni Xiao Duo tungkol dito. Pangalawa, napakasama ng puso. Ano ang gagawin natin, Dad? Ang kwintas na ito, ang reyna ng kanlurang dako ay bumati sa matanda. May mahalagang regalo na dumating para sa matanda. Ang reyna ng kanlurang dako ay bumati sa matanda. Nagbigay ng 20 pulang peach. Isang larawan ng pagwasak ng nansyan ni Wang Shimin. Ito. Paano ito posible? Hindi ko kailanman nakilala ang reyna ng kanlurang dako. Ito. Hindi ba totoo ito? Kapatid na babae, gaano ba kalaki ang utang na loob ng Prinsesa Guli? Naabala ang reyna. Nagbibigay ng regalo sa matanda. Ito ay, nang pumunta kami ni Xiao Duo upang bumili ng alahas, nakasalubong namin ang prinsesa ng kanlurang dako. Sobrang nagkasundo ang prinsesa ng kanlurang dako at si Xiao Duo. Nagulat din ako. Talagang nagkataon lang. Minsan, dumarating ang swerte. Hindi mo kayang pigilin ikalawang biyanan. Hindi mo alam ang katotohanan, ikalawa. Tapos sisihin mo ang kapatid mo. Pasensya na, inay. Ginagawa ko ito para sa pamilya. Magandang pag-isip. Huwag ka nang mag-isip pa sa susunod. Kumain na, umalis na tayo. Yayakapin ni Lolo si Dodo at pupunta sa mga bisita para manood ng baraha. Lolo, gusto ko rin. Anong gulo-gulo? Gusto mo bang mamatay ang lolo mo? Tulad ng batang iyon. Hanapin mo ang lolo mo. ₱50,000. Ay. Tatay. Tatay, itaga mo ito. Hindi rin dapat maging tapat sa isang tunay na Ginoo. Maaari kang makipag-usap, alam mo ba? Ano ang ibig sabihin ng patay na? Alam ko, ayaw kitang pakinggan.
Hilagang hangin. Sobrang saya o hindi? 50,000. Tatlong biskwit. 1,0,0,0,0. Ay, kapatid na 6. 六弟啊， Sensya na. Yung card na ayaw mo, 你不想要的。 ako na. 哎， Hey, 胡 Astig. 总 ha. Come on, come on, come on. 来 Salamat, ikapitong kuya. Pasensya na. 不好意思 Muling subukan, muli. Ikalawa. Hay, pasensya na, nagkamali 不 ako. 好意思，胡了。 Ako. Bibig, bibig, bibig. Ay, salamat sa aking ikalawang kuya na tumulong sa akin. Pasensya na. Bakit palaging umiiyak si Lolo? Sabi ni Lolo, huwag magsalita, maliit. Hindi magsasalita ang bibig. Nagsalita na. Tara, tatay, tutulungan kita. 会跟你兜底呀。 Salamat, tatay. Sobrang paborito mo siya. Tatay, tutulungan kita sa sagot. Salamat, Dad. Tiyak na magagawa natin ito. Biscuit o kuya. Sisihaw, bumalik na ang swerte mo sa baraha. 又回来了。 Salamat. 4 na biskwit. Ay naku, kuya. Pasensya na, kuya. Sobrang swerte mo talaga. 太巧了。 Nanalo na tayo, nanalo na, haha. Pasensya na po sa lahat. Nagsimula ang laro na may lucky hand. Ay naku, Lolo, panalo ka ng panalo nitong mga nakaraang laro. Ang galing mo talaga. Salamat, salamat. Kudos din sa akin, kuya. Lahat ng baraha na inilalabas ko ay swak na swak sa gusto ko. Talaga namang swak na swak. Para sa'yo. Talagang nagbago na ang kapalaran ng taong ito. Maglalaro ako ng isang beses. Sikaw, kapag pumasok, doble ang halaga. Maghintay ka na lang ng pera. Isa. Ngayon, muling dumating. Yaman. Ay, pasensya na, Ginoo. 儿子，不好意思了。 Laro ako ng masama. Pasensya na, pasensya na. Tara, pupunta tayo sa likod bahay para hanapin si kuya, okay? Haha, wag na, haha, bigyan ng pera, bigyan ng pera. 给钱给钱。 Ay, bigyan ng pera, bigyan ng pera. Haha. Dodo. Mag-ingat ka, huwag kang magtakbo ng basta-basta. Tay, hanapin mo si kuya, nasaan na siya, okay? Sobrang bait. Sabi ni Tay, si Dodo ay nakakatuwa kay Lolo. Basta't magkasama kami ni Xiao Doyo. Ipapakita ko kay Lolo na mahal ko ang kapatid. Tiyak na magugustuhan ako ni Lolo. Saan ka pupunta, Xiao Doyo? Lalaro ako kasama mo. Saan ka pupunta? Lalaro ako kasama mo. Bodong bata, ang tanga talaga. Dali mong lokohin. Totoo bang galing ito sa prinsesa? Hindi. Alam ko na hindi ibibigay sa iyo ng prinsesa ang anumang regalo. Ibigay mo sa akin ang kwintas, papalitan ko ito ng pilak na pulseras. Sobra na, masyado akong nabibigatan. Ayaw ko, anong karapatan mong sabihin na ayaw ko? Alam mo ba kung sino ako, ikaw na isang alilang pang-aliw. Ako ang dalaga ng pamilya Zeng. Ang lolo ko ay si Zeng Yunsheng, ang hari ng mga barko. Ano man ang gusto ko, kailangan mo itong ibigay sa akin. Kung hindi, ipapakuha kita at itatapon. Hindi ako itatapon ng tatay at nanay. Ibigay mo sa akin ang kwintas.
Huwag mong hayaan silang itapon ka. Kunin mo ang kwintas sa kanyang leg. Ibigay mo sa akin. Sabi na nga na isuot ang kwintas at huwag tanggalin sa loob ng isang araw. Sa gabi, bibigyan mo ako ng candy. Hindi ko maaring hayaan na kunin ito sa akin. Napakahalaga ng bagay na ito. Kung ikaw ang kukuha, hindi ko kayang kunin. Huwag kang mag-alala, hindi ko kayang hawakan yan. Ginoo, kung talagang gusto mo yung kwintas na yan, pwede kang pumunta kay Ginoo Liu at humingi. Hindi, gusto ko na ngayon. Miss Dodo, baka pwedeng tanggalin mo muna yung kwintas para masuot ni Miss Biao. Kapag nasuot na niya, ibabalik ko sa'yo, okay? Hindi pinapayagan ni Mommy na tanggalin. Kapag tinanggal mo, wala nang matatamis na pagkain. Bakit kayo nakatayo lang dyan? Bilisan nyo na at umalis. Ako ang tunay na may dugo sa pamilya. At siya ay isang ampon na batang babae. Pumunta ka at kunin mo ang saging para sa akin. Ito. Tama ang sinabi ng dalaga. Siya at ang matandang lalaki ang may kaugnayang dugo. Siya ay isang ampon lamang. Ginoong Dodo, kung hindi ka makikinig, kakainisan ka ni Ginoo at Ginang Liu. Itatapon ka nila at magiging pulubi ka. Pakiusap, huwag. Ano bang ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa ninyo? Bakit ka umiiyak? Nangbuli ba sila sa'yo? Kung hindi ibibigay ang bonus sa ate, kakainisan siya ni na daddy at mommy. Hindi pa rin binigay ang candy kahit na itinapon na. Ang swerte ni Xiao Duoyu. Talaga? Bakit ka umiiyak? Pinapili sila ni Xiao Duoyu kung ano ang gusto niya. Ang sama, palagi silang dumadating ng saktong-sakto. Malapit nang makuha ko ang kwelyo ko. Ayaw ni Dad at ni Mom na tanggalin ni Duoyu ang kwelyo niya. Ayaw ni Duoyu na mapagalitan ni Papa at Mama. Hindi ka nila pagtatawanan, anak. Sila ba ang nagnakaw ng kwelyo mo? Huwag naman. Kuya, hindi pwedeng pahintulutan ni Mommy na magpaikot-ikot si Dudu. Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Kung hindi mo ibibigay ang kwintas, baka magalit si Daddy at Mommy sa'yo. Ikaw ba ang gumawa niyan? Ako, hindi ako. Hindi ko sinasadyang gawin yon. Gusto ko lang pasayahin si Miss Dongdong. Ang mahirap na batang ito, ang dami niyang magagandang bagay. Bakit mo ibibigay sa akin ang kwintas? Ito ang maliit na sobra-sobrang bagay. Bakit mo sinasabi na gusto mo talaga? Gusto ko ng kwintas. Kung hindi ibibigay ni Xiao Duoyu ang kwintas niya sa akin, itatapon ko siya palabas ng bahay ni Zan. Huwag kang aalis. Kunin mo ang kwintas ni Xiao Duoyu para sa akin. Miss, kung talagang gusto mo ang kwintas na ito, pumunta tayo sa lola para humingi nito. Ayaw ko. Gusto ko na ngayon. Ibigay mo na sa akin ang kwintas ni Xiao Duoyu. Hindi na bata si Zhao Wanwan, nakikipag-agawan pa rin sa gamit ng kapatid. Sobrang walang pakundangan. Hindi siya kapatid ko. Isa siyang ampon na wild na batang babae. Ako talaga ang tunay na prinsesa ng pamilya. Lahat ng magagandang bagay ay dapat sa akin. Bakit kayo lahat ay nakikisawsaw sa kanya? Walang gustong bata na mahilig mag-aksaya at mag-ingay. Karapatan mo na mabuli ako. Sasabihin ko ito sa tatay ko. Anong iniisip mo? Ayaw ni Mommy na maglibot si Dodo. Kasi baka siya ay mahulog at masaktan. Iyan ang kanyang kaparusahan. Ano ang kaparusahan? Ang kaparusahan ay kung gumawa ka ng mabuti, magiging maswerte ka. Kung gumawa ka ng masama, malas ang darating. Tulad ni Wanwan. Kakagawa lang niya ng masama kaya siya nagkaproblema. Si Jaduyu ay gumagawa ng mabuti. Si Jaduyu ay maswerte. Hindi lang ikaw ang maswerte. Dahil nagdala ka ng swerte para sa buong pamilya namin. Yuha! Anong nangyayari? Bakit ka umiiyak? Halos wala nang matamis na makakain si Tangtang. Maliit na isda. Bakit hindi kasama si Ate Wanwan sa pag-uwi mo? Hindi nakikinig si ate, huwag magpakalat-kalat. Nawala na, tapos na. Umiiyak siya, hindi siya nakinig sa Mommy, may kaparusahan. Kapatid, ito ang magandang bata na itinuro mo. Tingnan mo kung ano ang mga sinasabi niya.
Walang kinalaman si Mommy dito. Ako ang nagturo sa kapatid na babae. At ang mga masamang tao ay makakatanggap ng parusa, di ba? Miss, huwag ka nang umiyak. Tatay. Pinabantayan kayo sa Miss. Paano ninyo siya binabantayan? Paano nangyari ito? Ay. Paano ninyo siya binabantayan? Paano siya nahulog ng ganito? Dalhin niyo siya sa doktor para magpa-check up. Bilisan mo. Ikaw. Nagdala ka ba ng mga damit na pwedeng palitan para kay Wanwan? Wala. Kung ganoon, hayaan mong bumili ang katulong ng bago para sa kanya. Hindi ito tungkol sa damit na yon. Si Wanwan ay nasaktan nang sumama siya kay Xiaodoyo. Paano kung hindi bagay ang mga biniling damit? Mas mabuti pang hayaan mong pumunta ang katulong sa bahay nyo. Kunin na lang ang mga damit niya. Dali na, baka kasi magkasakit ka pa mamaya. Alam ko na, pero si Wanwan ay nahulog ng ganito. Hug. Ang cute niya talaga. Nakahanda na lahat. Huwag kang mag-alala, si second uncle ay handa na lahat. Kung sinubukan niyo akong manakit sa anak ko, tingnan natin kung paano kayo mamamatay. Ang cute niya talaga. Ngayon ay kaarawan ng tatay ko. May dala akong mga regalo. Gawa ito sa jade mula sa aming minahan. Para na rin mapasaya si Papa. Paano ba namin ito dadalhin? Lahat ng mga bagay ay nakalagay sa kahon. Hayaan nyo na lang na mamili ang lahat. Para na rin sa isang sorpresa para sa lahat. Kanina ay pumunta na ako sa game room. At ang mga lolo't lola ay, nakuha na nila. Ang taas pala nito. Ha? Sabi ni second uncle na ang maliit na regalo ay marangya. Anong gusto mo? Pwedeng kunin ni Miss kahit ano. Siguradong may masamang plano si second uncle kaya ayaw niya. Ayaw na namin. Kuya, gusto ko. Sabi ni second uncle na ang maliit na regalo ay marangya. Anong gusto mo? Pwedeng kunin ni Miss kahit ano. Ayaw namin. Tio, gusto ko ng itim na fox. Tio, gusto kong kumain ng merienda. Gustong-gusto ng mga bisita ang mga regalo ni Erye. Ang bango, ang bango. Iyan ay sayo, walang ibang kukuha. Kung gusto mo, ibibigay ko rin ito sa'yo. Salamat, Mommy. Ngayon, naghanda ako ng 79 na yen siya jade rings. Ang mga dumalo sa kaarawan ng matanda ay mayaman o ako. Kailangan gamitin ang buhay ng mga taong ito upang bumuo ng isang malaking masamang anyo ng pagbabalik. Si Zhan Xiaoying ang may pinakamalakas na masamang aura sa kanyang jade ring. Ang mga mayayamang tao ay magpapalayas ng masamang aura papunta sa pinakamahihinang lugar. Basta't hindi si Zhan Xiaoying na nahahawahan ng pumatay. Pagbalik niya mamaya, siya ay mananatiling natutulog magpakailanman. Hindi na muling magigising. Anong nangyari, Tia? Hindi ka ba karaniwang natutulog ng mahimbing? Mommy, medyo nahihilo ako. Baka nagkasakit ako. Mabango ang mga buto. Dudong, kapag nagkasakit ako, mahahawa ka. Kumain ka na lang ng isang piraso at hindi ka magkakasakit. Mahirap ang magkasakit, Dudong. Sneeze at barado ang ilong. Ayaw ng kuya na magkasakit ka. Dudu, hindi pwedeng gawin yan. Hintayin mong matapos si kuya, saka ka makipaglaro, ha? Dudu, hindi ka maganda, hindi ka sumusunod. Ha? Anong nangyayari? Biglang lumala, bakit? Onya.
Naka-ospital ka ba sa pagbabago ng panahon? Pupunta ako sa doktor sa bahay. Maitim. Itim na puno ng tinik, amoy at tamis, maitim. Sana'y makadikit sa kuya, gusto kong kumain. Baka ang tita ay nagkasakit dahil sa ibang tao. Hindi pwede, Dodo. Hintayin mong gumaling si kuya bago tayo maglaro, okay? Wow, ang sarap. Ang itim-itim sa katawan ni Nyu, ang sarap. Dok, pwede ka nang umalis. Asawa, hindi ka naman talaga maganda ang kalusugan. Huwag kang mahawaan. Ako na ang bahala sa'yo, dalhin mo si Dodo sa labas. Tita, kailangan mong sabihin kung hindi ka komportable, huwag mong itinatago. Sige po, ma. Si Aoyan. Anong nangyayari? Ninang umaga, si Dodo ay niyayakap ako. Lahat ng masakit sa katawan ko ay nawala. Parang ako ay nakatulog sa kama at naalimpungatan. Parang ganoon ang gisingin ako ni Dodo. Alam mo ba kung kailan ka nagsimulang makaramdam ng hindi maganda? Mukhang nagsimula ito mula kagabi. Anong eksaktong oras? Eksaktong oras. Oh. Mukhang may kaugnayan ito sa bracelet na ibinigay sa akin ng pangalawang tiyuhin. Siya na naman. Akala ko'y kailangan kong mag-ingat dahil sa matanda, hindi ko siya masyadong maasar. Pero siya pa mismo ang naghanap ng gulo. Sisi ko na lang ito bilang nakababatang kapatid, wala na akong daan. Gutom na ako, gusto kong kumain ng itim na bagay. Huwag kang malungkot. Tingnan mo, may maliit na isda. Yan, Mia. Anong ginawa mo kagabi? Ang pangit ng itsura mo. Anong ginagawa mo? Nakita ko ang multo. Ako. Ang nanay ko sa bahay niyo ay nahulog kagabi. Inalagaan ko siya buong magdamag. Lian May. Tandaan ko na hindi maganda ang relasyon mo sa iyong ina. Sinasabi mong alagaan mo ang iyong ina. Naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Sinasabi mong alagaan mo ang iyong ina. Naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Bakit pa ninyo ako pinatawag? Hindi ba kayo natatakot? Ako ay natatakot. Kung malaman ito ni Liuye, tapos na ako. Pero kailangan mo lang mag-ingat. Palagi mo bang suot ang iyong jade ring sa? Lolo Dan lang ba? Kung matapakan mo, tulungan mo siyang kunin. Yimi. Simula nung dinala mo si Xiao doon sa bahay ng Wang, wala ka ng paraan para makaalis. Magtrabaho ka ng maayos. Dahil ang unang mamamatay ay ikaw. Ako, medyo hindi ako comfortable. Masakit ang ulo ko. Babalik na ako para magpahinga. Hanapin mo kung saan pumunta si Tia kahapon ng gabi. Si Tia ng Sihang. Hindi ko alam. Yelal, gusto ni Zuzao ng itim na malapot. Gusto ko rin. Pakiusap, alagaan mo si kuya, maging mabait ka. May virus si kuya. Nahawaan si Duoduo ng virus, kailangang uminom ng gamot at magpabakuna. Gusto ba ni Duoduo ng iniksyon? Gusto ko. Talagang gusto ni kuya, ha? May itim na fox na nakabalot kay kuya. Kung hindi mo bibigyan ng isang kagat ang maliit na buhaya, kailangan mong mag-iniksyon. Dad, dalhin mo si Duoduo para mag-iniksyon. Sige, pero maging masunurin ka, Duoduo. Nasa labas si Dad para sa trabaho ngayon. Hintayin mo na makabalik si Dad, ha? Dad, dadalhin ka ng doktor para mag-iniksyon, okay ba? Hindi. Gusto kong sumama kay tatay. Tulong.
Jackie, paano mo magagawa yan? Gusto ko talagang magreklamo. Umalis na. Sa huli, kahit anong gawin, nabigo pa rin. Hindi pwede. Hindi tayo pwedeng umupo at maghintay. Kung malaman yan ni Ginoong Liu, wala nang ibang daan kundi ang kamatayan. Hindi pwede. Ginoong Liu, anong nangyari dito? Bakit ka sobrang kinakabahan? Ah, wala naman. Yan Mi, saan ka pupunta? 你这是要去哪？ Wala, hindi ako pupunta kahit saan. Ginoong Liu, nag-aayos lang ako ng mga bagay. Kung hindi ako nagkakamali. Noong panahon na yon, ikaw ang nagdala kay Xiao Duoyu sa bahay. Kung ganon, kailangan ko talagang magpasalamat sa'yo. Sabi ng manghula, masamang kapalaran. Sabi, nasaan si Tang Yen? Hindi ko rin nahuli si Tang Yen. Marahil maraming bagay na hindi ko talaga alam. May pag-asa pa. Aking Ginoo, talagang hindi ko alam kung nasaan si Tang Yen. Siya ang nagkunwaring manghula at niloko ako. Nang magkumat kamatay si Ginoong Shen, gusto kong tulungan siya. Kaya naman nakilala ko si Tang Yen. Sinasabi niyang siya ay isang manghula. Lahat ng sinabi niya ay totoo. Yung maliit na bagay, siya ang nagdala sa akin dahil akma ito. Ginoong Liu, hindi pwede. Pag-uwi ni Xiao Duoyu, nagising si Ginoong Xiao. Siyempre, mas nagtitiwala ako sa kanya. Pero hindi ko talaga alam si Xiao Duoyu, na siya ay may masamang kapalaran. Aaminin ko na may sarili akong interes. Gusto kong magkaanak para sa'yo. Ngunit talagang wala akong balak na saktan si Xiao Nuoyan. Si Tang Yen, siya ang sinungaling na ito. Niloko niya ako. Ganun pala. Ang ganda, sobrang nagtitiwala ka sa akin. Ibig sabihin ba nito ay hindi na ako mamamatay? Bitawan mo ako. Kailangan ko pa bang ipaalala sa'yo kung ano ito? Mukhang malalim ang relasyon mo sa pangalawang kapatid ko. Kahit ang oras ng paglabas namin ng anak ko, sinabi mo pa sa kanya. Alam mo ba kung bakit ikaw ang pinili noon? Dahil bobo ka. Ihagis sa paligid ng daungan. Pakainin ang pating. Ana. CJ. Susunod. Tigil. Tang Yen. Ginoong Tang. Sa mundong ito, mabilang mo sa isang kamay ang mga taong nanloko sa akin. Gusto mo bang maranasan ang resulta ng panlilinlang sa akin? Zhang Erian. Lahat ng pinagawa mo sa akin, ginawa ko. Yung mga gamit na ibinenta sa'yo. Sa tingin ko, bago mo ginamit ay tines mo na rin ito sa iba. Wala naman. Mga peke na mababa ang kalidad, peke ang label. Sila lang ang makikinabang. Kay Jason, hindi ito epektibo. Dahil swerte lang siya, maganda ang kapalaran niya. Hindi mo mapipilit. Yung magnanakaw na yon, hindi mo pwedeng pilitin. Hindi ito sa pamamagitan ng pilit na pera.
Bibigyan kita ng ilang milyong dolyar sa isang taon. Ngayon sinasabi mo sa akin na hindi mo kayang pilitin. Ngayon sinasabi mo sa akin na hindi mo kayang pilitin. Kahit na ito ay isang misteryo. Kapag hindi mo na kayang gawin, 急的时候， walang intensyon na lokohin ka. 欺骗你的意思。 Putang ina. Mamatay. Ang hirap patayin ng ama at anak. Tulungan mo siya, Itay. Kahit ang langit ay tutulungan siya. Ikalawang lolo, yung 3 tao natin sa Weigang lahat nawawala na. Nawawala na rin yung isa pa. 另外， May nakitang bangkay ng babae sa tabi ng Weigang. Sa tatay na ikatlo. Ay, mukhang natuklasan na ni Lao Liu. Tara na. Puntahan natin siya. Zanyuksuan, Zanyuksuan. Malapit ka nang makasama sa malaking gulo. May nangyaring masama sa 发现 tiyahin. 出事了， Nagmaneho siya para tingnan ang mga kalakal. Hindi siya inaasahang nasangkot sa Peking Daan. Nabaril ang kanyang mga binti ng granada. Ngayon ay nasa ospital siya para sa operasyon. Umalis ka. Lumabas ka sa akin. Anong nangyayari? Katatapos lang ng pagsusuri ni doktor kay Zhang Erye. Sabi niya, totally nang nasira ang kanang binti ni Zhang Erye. Naging pipi na siya. Nabaliw siya. Umuwi ka na. Lahat kayo, umalis na kayo, umalis na. Ngayon, totally nang nasira ang binti niya. Nasiyahan ka na ba? Chen Yuxuan. Dahil pipi na ang isang binti niya, hanggang kailan ka magpapakabaliw? Dahil lang sa isang binti mong naputol, hindi ka na makabangon. Natanggap mo ba? Kung hindi mo kaya, bakit ka pa nanghihina? Tapos na ang pagtatanghal. Nawalan na ako ng posisyon bilang hari ng barko. Wala na talaga ang posisyon ko bilang hari ng barko. Spring Rain. Akala mo ba hindi kita tinitingala? Alam mo ba na asawa kita? 我老婆吧，你还记得你是我妻子吗？ Kung dati pa, wala akong pakialam sa'yo. Ngayon, may anak na kami. Kailangan nila ng isang ama na kayang itaas ang kanilang mundo. Magpakatatag ka. Bakit kayo nandito, Mom at Dad? Nandito kami para tingnan ang bata. Lola, Lolo, Dodo, miss mo ba si Lola? Lolo, Lola, na-miss ko kayo. Napakabait. Kailangan kong maghanda ng masarap na pagkain. Aye, Dodo, kayo na ang bahala sa pag-aalaga kay Lolo at Lola. Tinitiyak na matatapos ang gawain. Hahaha. Darating na ang mga magulang, maghanda kayo ng mabuti. Mas masagana sana. Sige, aalis na ako. Nakatakot ka. Bakit hindi ka umuwi buong gabi? Saan ka nagpunta? Asawa, pagod at gutom na ako ngayon. 又累又饿， May makakain ba para mapuno ang tiyan? Pinainit ng chef ang isda at lugaw para sa'yo. Uminom ka ng kaunti. Kahapon, hindi ka ba kumain buong araw? Anong ginawa mo? Wala, nag-ayos lang ako ng isang malaking problema. 大麻烦。 Anong problema? Wala. Basta't sa bahay namin, wala nang mangyayaring problema sa hinaharap. Sabi sa Zizitong Jian, ang mga ritual ay mahalaga sa pagkakaiba ng estado at ugnayan. Ang kayamanan at mga bagay ay nag-ugnay sa mga tao. Hindi ito nakikilala sa pangalan. Hindi ito umaandar ng walang kagamitan. Alam mo ba ang ibig sabihin ng ngiti mo? Ibig sabihin yan ay magtampo o magtampo sa mukha. Ashtray. Pag-aaral ng magaan na libro, nagdadala ng emosyon, mga bagay na pinamamahalaan ng mga albularyo. Hindi ito para sa mga tao. Hindi ito usbong kung walang enerhiya. Ito. Ay naku, may isa pang bote pa pala si Dodo, 还有一听， na kayang kabisaduhin ng pabaligtad ang buong libro. Subukan kong palitan ng ibang libro. Sinasabi sa Tiangong kay Wu, kapag ang bigas ay nawala ng tubig sa ilalim ng araw, ito ay magiging walang silbi at mabulok.
Kung lumampas na ang panahon ng pagtatanim, ang mga punla ay magiging matanda at magkakaroon ng mababang ani. Tungkol sa bigas, nawalan ng tubig sa ilalim ng araw, kaya't ito ay magiging walang silbi at magigising. Kung lumampas na ang panahon, ang mga punla ay magiging matanda at mawawalan ng ani. May isang maliit na henyo sa aming pamilya. Haha, may isang maliit na kampiyon sa aming pamilya. Ano ang maliit na kampiyon? Anak, bakit ka sobrang masaya? 是让您这么开心呢？啊， Amoy bata. 小子， Hindi ka ba masaya na nakakuha ka ng isang maliit na biyaya sa 多 bahay? 特乐呀！ Si Xiaodo ang pinakamalaking biyaya sa amin, ha? 福气啊！嗯， Lolo sa ika-6. Pakikinggan ang tunog mula sa ospital. Pangalawang lolo, nahulog ang binti. Tungkol dito. Alam mo na ito, di ba? 知道了吧？ Ano bang alam ng tatay? 知道什么呀？ Bata, nagkukunwari ka pa. 装吧你！ Ay. Ang sarili mong kasalanan, huwag mong asahang mabuhay. Hanapin ang pinakamagaling na doktor sa buong mundo para gamutin ito. Alagaan mo ng mabuti. Alam ko ang ugali mo. 到你的性子， Binigyan siya ng isang pagkakataon sa buhay. Dahil sa akin. 我的面子上。 Sa susunod, nasa kanya na yan. 看他自己的造化了。 Tatay, anong sinasabi mo? Hindi ko 说这些 maintindihan. 我怎么都听不懂？ Kumain tayo. Masyadong madaldal. Halika. Ay nako, Dinan. 哎呀，嗯， Tay, naisip mo ba ako buong araw sa 有 labas? 没有想爸爸呀？ Sobrang namiss kita, Daddy. Tatay, yakap. Tatay, yakap. 哦 Tara, kumain tayo. Wow, ang dami. 这么丰盛啊！ Nanay, umupo ka. Umupo ka, Lolo. 啊， Lola Lin, umupo ka rin. 坐吧， Kumpleto ang pamilya natin. Mag-enjoy tayo sa 好 pagkain. 好吃顿饭。 Ay, tungkol sa pagkain, 吃饭。 masaya ako ngayon. Lolo, inumin mo ito para sa akin. May bagong swerte na sa ating pamilya. Magiging maganda ang mga araw sa hinaharap. Lanan. Lolo, inumin ko ito para sa'yo. Ay, lanan. Lolo, inumin ko rin ito para sa'yo. Oyo hahaha. Halika. Dad, bigyan mo si Duo-Duo ng hipon ah. 虾仁啊， Duo-Duo, kumain ka ng masaya at lumaki ng maayos, Dinan. CJ, salamat Dad. Ki.